Mas malalim pa sa marka number 5, Biblical Church Discipline. Narito ang sagot sa iyong mga tanong, batay sa Biblia at sa mga turo ni Mark Dever at 9 Marks. 1. Mga konkretong halimbawa ng church discipline mula sa Biblia. 1. Korinto 5, incest. May lalaki sa iglesia ng Korinto na namumuhay kasama ang asawa ng kanyang ama. Si Pablo ay nag-utos sa buong iglesia na tanggalin siya sa membership dahil sa seryosong kasalanan at walang pagsisisi. Layunin, protektahan ang iglesia mula sa lebadura na kumakalat. Resulta, sa 2 Corinto 2:5-11, mukhang nagbalik loob siya at pinayuhan ni Pablo ang iglesia na patawarin at ibalik siya upang hindi siya malunod ng kalungkutan. Mateo 18:15-17, direktang utos ni Jesus tungkol sa proseso ng disiplina. 2 Tesalonica 3:6-15, disiplina sa mga tamad na hindi nagtatrabaho at nagiging burden sa iba. Modernong halimbawa mula sa 9 Marks at ibang healthy churches. Maraming iglesia na nagsasagawa nito ay nakakakita ng restoration, pagbabalik. Halimbawa, isang lalaki na nahulog sa pornography o immoral na relasyon. Pagkatapos ng proseso at pagsisisi, siya ay naibalik at ngayon ay aktibo sa ministeryo. Isang miyembro na nagdulot ng division, pagkakabahabahagi sa iglesia, pagkatapos ng mahabang proseso, nagbalik loob at naging mas mapagkumbaba. Sa Capitol Hill Baptist Church ni Dever, may mga kaso ng immorality, broken marriage at iba pa na nagresulta sa restoration pagkatapos ng taon. Ang karaniwang tema, kapag ginawa ng may pag-ibig at ayon sa Biblia, madalas ito ay nagdudulot ng tunay na pagbabago at pagpapala sa buong iglesia. 2. Paano simulan ang church discipline sa isang iglesia na wala pa nito? Payo ni Mark Dever. Huwag agad simulan ang corrective discipline. Sabi ni Dever, don't do it, at least not yet. Mga hakbang sa paghahanda. 1. Ituro muna ng mabuti ang buong gospel, membership at discipleship. Marks 2, 3, 4, at 6. Dapat maunawaan ng iglesia na ito ay pag-ibig, hindi galit. 2. Mag-model ng formative discipline, regular na pagtuturo, personal na payo, at pagpapakumbaba sa preaching at small groups. 3. Turuan ang church covenant at ang kahulugan ng membership. 4. Simulan sa maliliit na bagay, pribadong paalala sa mga kapatid na may maliit na issue. 5. Magdasal ng matagal at magkaroon ng plurality of elders, maraming pastor-elder, para sa karunungan. 6. Maging transparent sa iglesia tungkol sa biblical basis nito bago magkaroon ng unang kaso. Kung bigla mong ipatupad ng walang paghahanda, maaaring magkaproblema o magka-division. 3. Paano hawakan ang disiplina ng may pag-ibig at hindi masira ang relasyon? Galatia 6:1 ang susi. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay matagpo ang nahulog sa kasalanan, kayong mga espiritual ay ibalik ninyo siya ng may espiritu ng kahinhinan. At bantayan ninyo ang inyong sarili, baka kayo rin ay matukso. Laging may pagpapakumbaba at pagkilala na ako rin ay makasalanan. Ang tono ay kapatid, iniibig kita, kaya't hindi ko kayang panoorin kang masira. Hindi ikaw ay masama. Pagkatapos ng disiplina, kahit pagkatapos tanggalin, patuloy ang pagmamahal at pagdarasal, pero hindi na business as usual, hindi na ituturing na miyembro. Layunin ay restoration, hindi pagtatapon. Gamitin ang proseso ng dahan-dahan at may maraming pagkakataon para magsisi. 4. Sample ng Church Discipline Policy Process. Simple step-by-step process, batay sa Mateo 18 at 9 Marks. 1. Pribadong hakbang, Matthew 18:15. Isang kapatid ang lumalapit ng may pag-ibig. 2. May saksi, Matthew 18:16. Dalhin ang 1 to 2 pang kapatid o elder. 3. Involve ang elders. Ipaalam sa church leaders para sa payo at tulong. 4. Sa harap ng iglesia, Matthew 18:17. Ipaalam sa buong membership, karaniwang sa members meeting. Tawagin sa pagsisisi. 5. Final step, removal from membership, 1 Corinto 5. Kung walang pagsisisi, tanggalin sa membership at hindi na pakainin sa Lord's Supper. Patuloy ang pagdarasal at pag-ibig, mahahalagang prinsipyo sa policy. Dapat significant, outward, at unrepentant ang kasalanan. Dapat may plurality of elders na sang-ayon. Dapat may dokumentasyon at regular na update. May plano para sa restoration kapag nagbalik loob. Gusto mo bang
Pinaikling sample policy na pwede ninyong gamitin? Mga karagdagang halimbawa? O handa na ba tayo sa marka number 6, Biblical Concern for Discipleship and Growth? Sabihin mo lang kung ano pa ang kailangan mo para mas malinaw.